Kuha ito sa prenup pictorial ng soon-to-be groom and bride na sina Mark, RJ at Shera. Simpleng pictorial sa isang garden na pinatingkad ng matatamis nilang mga ngiti. Meron din silang invitational video. Sa dulo ng video, nakasaad ang date ng kasal, December 14, 2025. Pero 4 na araw bago ang nakatakdang petsa ng pag-iisang dibdib, ang bride na si Shera, misteryosong nawala. Hindi pa rin nahahanap ang 30 taong gulang na babaeng naiulat na nawawala matapos umalis ng kanilang bahay sa Quezon City noong Miyerkules. Parang teleseryeng tinutukan ng buong bansa kung anong nangyari kay Shera. Hanggang nito lang December 29, makalipas ang 19 na araw, ang nawawalang bride natagpuan sa Pangasinan. Payat na payat. Naglakad ka lang? Naglakad-lakad lang po. Ayon sa unang salaysay ni Shera, palakad-lakad lang di umano siya sa Pangasinan sa loob ng ilang araw. Pero hindi pa rin malinaw sa lahat kung paano siya napadpad doon. Lalo pat napakalayo nito sa Fairview sa Quezon City kung saan siya huling nakita. Siya ba yan? Opo, ito siya yan siya. Ano ba talaga ang mga nangyari sa 19 na araw na siya'y nawala? Ngayong gabi, susubukan nating alamin ang katotohanan. Inimbitahan namin ang groom at bride para sa isang panayam. Nung una, tumanggi sila. Kaya personal na sinadya ng aming team ang bahay nila sa Fairview. Dito, humarap sa kanila ang groom-to-be na si Mark, ang nanay ni Shera na si Tita, at ang kuya niyang si Dari. Sa pagkakataong ito, pumayag na silang magpa-interview para na rin daw linawin ang mga haka-haka tungkol sa pagkawala ni Shera. Gayunman, minabuti nilang wag munang ipa-interview si Shera na natili siya sa loob ng kwarto. Unang nakapanayam ng aming team ang groom-to-be na si Mark. Sisimulan daw niya ang kanyang salaysay sa araw na nawala si Shera. Yung araw po na yun, actually wala talagang unusual na kasi before siya magpaalam sa akin na aalis na siya. Talaga nagkukulitan pa po kami nun. Yung paalam niya po sa akin, bibili nga po siya ng bridal shoes. Ang pag-alis ni Shera, nakuhanan pa ng CCTV sa loob ng kanilang compound. After po nun, wala na talaga ako na-receive na message sa akin. Siguro past 6, doon na po ako talagang worry na ako kasi 5 hours na. Kaya tinawagan na po ako doon sa mga kapatid niya if we can check nga. Kasi nakausap na rin namin po yung mga closest friends niya dito eh. Pati yung mga kamag-anak namin around the area eh. Wala siya eh. Tumawag sa akin yung anak ko na, Ma, si Sarah, pumunta ba dyan? Sabi ko, wala naman dito si Shera. Sabi ko, ganun. Sabi ko, paano mapunta yun dito? Nandyan, sabi ko, sa Fairview. Nawawala po si Shera. Doon ako nagpanik. Pasado 1:00 ng hapon sa parehong araw, nahagip si Shera sa kuhang ito ng CCTV sa isang gasolinahan malapit sa kanilang barangay. Dito, dumaan si Shera papunta sa kahabaan ng Commonwealth para mag-abang ng masasakyan. Sa isa pang CCTV footage na kuha sa may kabilang kanto, makikitang sumakay si Shera sa isang bus. Ito na ang huling mga kuha sa dalaga. December 11, dahil 24 oras nang hindi nakikita si Shera, idineklara na siyang missing. Pagsapit ng December 14, sa mismong araw dapat ng kanilang kasal, wala pa rin kahit na anong bakas ng dalaga. Punta kung baka may nangyari. Araw-araw, ganun yung ginagawa ko. Nag-aabang doon kung saan siya huling nakita ng CCTV. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng Quezon City Police District sa kaso, naungkat ang problemang pinansyal na kinaharap ng pamilya ni Shera. Ilang buwan bago pa siya nawala. Lumalabas po dito yung mga conversation nila ni Mark, yung kanyang fiancé. Nakalagay doon na namang problema siya kasi maliban doon sa gagastusin nila sa kasal nila is meron pang medical problem yung kanyang father na kailangan niyang ipagamot. Sa sinabi nila na struggle sa finances with her father, hospitalization, we have already resolved na kasi yun eh. Nagsimula na rin ang mga haka-haka na baka naman si Shera isa talagang runaway bride. Naumpog malamang.
Baka nagbago isip ni ate. Wala na yan, tinakasan ka na. Chinek ko po yung mga messenger niya, yung other social media accounts niya. Karamihan ng mga nasa socials list talagang about sa kasal eh. Parang ito ba yung sinasabi umalis? Pero habang tumatagal po na nawawala siya, yun na lang din ang gusto ko na nag-run away na lang siya. Kasi at least alam kung ano siya, safe siya, di ba? At ang groom na si Mark naging person of interest ng mga pulis. Linawin po natin na ang person of interest is hindi siya automatic na nagiging suspect kung wala namang evidence. Bakit ako na ngayon naghahanap eh. Ako na ngayon nawawalan, ako pa yung POI. Pero nirerespeto ko po yun kasi process po ng mga pulis po natin. Mahirap tanggapin para kay Mark na parang bigla siyang naging person of interest sa pagkawala ng kanyang nobya. Lalo pat hindi raw niya magagawa ng masama si Shera. Taong 2015 nung nagkakilala sina Shera at Mark sa isang Facebook group. Nagkakilala kami sa isang page ng isang university. Nagkasagutan kami parang sa isang comment section. Then parang naging interesado ako dun sa point of view niya sa mga bagay-bagay. Kinalaunan, naging magkasintahan sila. Hanggang taong 2023, si Mark nag-propose na kay Shera. Ay, nanginginig ko! Nanginginig! Kalma ka lang yun. Grabe oh. Kilig na kilig si Bigya. Ganyan oh. Actually, 2024 dapat talaga. Pero kasi nagkaroon kami talaga ng financial crisis. Gusto namin kasi na kahit pa paano, meron tayong budget for anong next plan natin. Kwento ni Mark, si Shera raw ang naging punong abala sa nalalapit nilang pag-iisang dibdib. Siya nga po yung talagang pinaka-excited sa kasal namin. Siya yung talagang pinaka-hands-on talaga sa preparation. Pero bigla ngang nawala na parang bula si Shera. Kaya ang kasal napurnada. Kasama ko ang mother ng bride at saka si kuya. Sa pag-asang makakuha ng kahit na anong impormasyon sa kinaroroonan ni Shera, lumapit na sila sa sikat na psychic na si Jay Costura. Eventually, kumontak din sa amin yung boyfriend ni Shera. So we decided to pumunta sa bahay nila mismo. Maya-maya pa, binalasa ni Jay ang mga baraha. Ang importante dito, wag lang lumabas ang bad luck card kasi ang bad luck card, that's a sign of a death card. She's alive. Buhay po siya. Ayan. Buhay siya, Ace of Hearts. Nagdadalawang isip talaga siya. May pagbiyahe pa akong nakita, as in literally, bumiyahe talaga siya. Ngayon, nahihirapan siya bumalik. It's because nag-trending siya. Malinaw na pinakita sa akin kusa ang pag-alis. Wala pong tinatawag na abduction or dinukot siya. It's something to do with Pangasinan and Baguio. Ang hulang ito ni Jay, tila nagkatotoo dahil makalipas ang 19 na araw. Nito lang December 29, ang nawawalang bride na si Shera natagpuan na sa bayan ng Sison sa Pangasinan. Mga around 9:30 yun, nagring yung phone niya. Unang hello niya, kinabahan na po talaga ako nun. Nakalimang hello siya. Napatayo na po talaga ako noon. Nung narinig niya po yung boses ko, iyak na siya ng iyak. According to the initial investigation, merong nakita si Miss Shera na rider, naka-motorcycle na isang lalaki na nagsa-cellphone. At yun yung nilapitan niya para humingi ng tulong at matawagan si Mark at ang kanyang pamilya. Naglakad ka papunta rito, ne? Kasi ang init eh. Tapos si kuya galing doon. Ang lalaking tumulong kay Shera, natuntun namin dito sa bayan ng Lawak, sa probinsya pa rin ng Pangasinan. Ang rider na si Rodel. Hindi ko po siya napansin. Bali nakayuko kasi ako na tumitingin sa collection list ko po. Hawak ko yung cellphone ko. Biglang nasa gilid ko po, then umiiyak na nagmamakawa na humingi ng tulong. Talagang maawa ka sa mukha niya na talagang tuliro, umiiyak na alam niyo yung parang bata. Nakaganon siya eh, kuya, pahingi. Patulong naman po. Gusto na niyang makauwi sa kanila. Nakigamit na rin daw si Shera ng cellphone. Naririnig ko lang po yun, ma'am, sa balita po. Missing bride po. Pero hindi ko alam na siya yun. Yung sinabi niya po sa akin kasi na bibili lang po siya ng bridal shoes niya. Then ilang araw na lang po, ikakasal na po siya. Nagulat nga po ako, kaya tinanong ko kung taga saan po siya.
Sinabi niya po na taga Quezon City. Tinanong ko kung anong pal ng kasintahan niya. Sinabi niya si Mark R.J. Reyes. Kaya sinearch ko po yan. Doon ko po nalaman. Sabi ko, viral ka na po ma'am. Sabi ko, kaya sinabi ko sa kanya kung gusto niya, punta kami ng police station para humingi ng tulong. Kung ayaw niyang pumunta muna ng police station, doon na lang sa bahay nila biyanan ko muna para makakain at makaligo na rin po siya. Nung pagkatapos niya pong kumain, pinahiram ko yung cellphone ko po. Meron po siyang tinawagang number. Yun, nagmiiyak na siya, nagiyakan sila. Para sa mga nagbabash, kasabot daw ako, may natanggap na akong reward na 150,000. Gusto ko lang iklaro na hindi totoo yan. Sinabi niya sa akin na every morning na ganito, hindi siya naglalakad. Parang umahanap lang siya na silong, doon siya nagpapahinga. Naglalakad siya tuwing gabi. Pag may nakikita daw siyang bus pakubaw, sinusundan niya daw po yun. Nahiya siyang maghingi ng tulong kasi medyo gusgusin na nga talaga siya. Doon sa pagiging missing ni Miss Shera, case closed na po tayo rito. Pero if ever may mga sasabihin po sila na mga bagong details kung papaano that will constitute a crime, hindi po tayo titigil sa pag-iimbestiga. Ang wedding jitters kasi napaka-normal na pakiramdam o emosyon yung mga ganito. Yung open communication between the partners, napakahalaga ng open communication. Sa mga taong may mga mabibigat na suliraning dinadala sa buhay, hindi kayo nag-iisa. Hindi mo kailangan dalhin lahat. Yung pagdadala na tinatawag, maaaring tulungan ka ng mga tao sa paligid mo. Samantala, patuloy na nagpapahinga si Shera sa kanilang bahay. Kailangan niyang talagang bumawin tulog ng kain. Ayun, ngayon po, ano na siya, kahit paano, nakakapag-open up ng paunti-unti. Ang ipinagpapasalamat na lang nila, nakasama nila ito nitong bagong taon. Pumunta kami nga dyan sa may malapit na sa may tulay. Doon kami nanood sa mga fireworks. Talagang iyakapan po. Masaya na. Sobrang saya po talaga. At least yung iyak namin ngayon tears of joy na. Sa mga nagko-comment gumagawa ng kwento, mag-base tayo sa facts. Huwag tayong parang mag-jump into conclusion na ganito yung nangyari. Hinihiling ko na kasi since 2026 na, let's be more sensitive kasi magkakaiba tayo ng pinagdadaanan. Ang tanong ngayon, sa kabila ng lahat ng nangyari, tuloy ba ang kasal? Tuloy po ang kasal. Meron na po kami actually na date, end of March. Natutuwa nga ako kasi siya yung talagang eager sumagot. Tuloy. Pero yun nga, sinabihan ko siya, huwag mo i-pressure yung sarili mo sa sinasabi ng iba. Kumbaga, ang priority nga namin is, maka-recover siya. Lagi ko naman sinasabi sa kanya yun na nakasupport ako sa lahat ng bagay. So whatever the future have for us, andun lang ako. Hindi ko siya iiwan kahit ano sabihin ng ibang tao. Mahal na mahal ko siya. Alam naman siya. Sa gitna ng ingay sa social media, nagmula rin ang tulong na naghatid sa kanya pabalik. May mga pangyayaring hindi agad na uunawaan at may mga sugat na tahimik lang naghihilom. Sa huli, ang mahalaga, ligtas siya at may pagkakataong magsimula muli, lalo pat tuloy na tuloy ang kasal. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.